So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial education, financial literacy. Pero bago po ang lahat, isa pong malalim na panalangin sa mga kababayan natin dyan sa Davao Province, sa lugar namin, sa Davao City and Davao Provinces, bago na tinamaan ng isang malakas na lindol. Sana'y naway nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas ang inyong mga mahal sa buhay. So tuloy-tuloy po tayo manalangin, na iligtas tayo sa lahat ng kapahamakan. Sa sunod-sunod yung lindol, just last week tinamaan yung Cebu, and just around more than 1 week ngayon na naman sa Davao. So sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana'y protektahan tayo ng buong may kapal. Patuloy tayong manalangin at maging alerto sa lahat ng oras. So, ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa building wealth in silence. Ano bang ibig sabihin nito? Sa panahon ng social media, sa panahon na ang lahat ay nagpaparamihan ng likes, nagpaparamihan ng comments, ang minsan, 'di ba, sa content creation, ang gusto ng mga content creator ay mapansin at sumikat, maging viral. Ito yung ini-aim nila because yung monetization ng being content creator ay nakasalalay sa maraming likes, maraming comments, maraming followers, So lahat na lang ginagawa, Lahat na lang I don't know ano ba nangyayari. Lahat na lang. Kumbaga, lahat na lang content creator ay ito yung nangyari sa society natin ngayon. But in wealth building, in real wealth building, maraming nagsasabi, even mga expert psychologists, na wealth building should be in silence. Ano ibig sabihin nito? Growing our financial success, secretly is in a way ay isang technique, isang strategy na makakatulong sa atin, kasi ngayon gusto natin mapansin, so in a way pag gusto natin mapansin, we spend too much, in buying things just to flex, piniplex natin yung bagong bili nating damit, bagong bili nating cellphone, o bagong biling gadgets o whatsoever, bahay man yan o sakyan. We try to flex them in order for us to get attention, Ito yung nagiging nakakalungkot na katotohanan na gusto nating mapansin ng mga taong ayaw naman natin. ito yung nakakatawa, sometimes we try to impress people that we don't even like. Kasi ang mga tao naman na ating close circuit natin, tsaka tao nating pinagkakatiwalaan, hindi naman natin kailangan magpa-impress, di ba? Pero yung mga taong na tingin natin na kinaiinisan natin o naiinis rin sa atin, gusto natin silang inggitin. So in a way, we spend in a way na minsan hindi natin na ipapractice yung discipline, yung patience, saka tamang desisyon, yung tamang desisyon sa spending. So that's why building wealth in silence is very important. It builds strategy, it builds humility, it builds patience, especially it builds discipline. Kasi kung tahimik natin na binibuild up yung ating wealth, of course wealth, broad naman ito, hindi lang ito pera, hindi lang ito material possession, kasama dyan yung values, kasama na dyan yung mga kaakibat na mga bagay na ating pananaw sa buhay, kasama yan. It is a wealth, yung learning, education is our wealth na pwede nating ma-accumulate, as we go on with our journey towards financial freedom. So ito yung ating
dapat tandaan, ano. So dapat hindi natin siya lahat ng binobroadcast, ano, binobroadcast pati yung mga passbook, pati yung mga bundles of money na deposit, ino-post. Tapos magtataka tayo ba't ang dami nangungutang sa akin? Ba't daming nagpaparinig, ano? Pagka hindi ko napapagbigyan, nagagalit. I-flex ka ng flex, no? Lalo na sa mga kababayan nating OFWs. No, taka kayo, wala kayong ipon. Padating na padating pala yung sa abroad. You keep on flexing dun sa mga nabili ninyo, mga OOTDs, tsaka mga alahas. Then, magtataka kayo, left and right yung naghihingi sa inyo. And then, pag di mo napapagbigyan, ay sumasama ang loob, no? So, nagkakaroon na ng hindi magandang relasyon, no? Pero pagka hindi nyo pinapakita yung mga bagay at saka pag naman kayo, no? Pag nag-iipon naman kayo, hindi naman sa Instagramable, ba? Hindi pag nagtitipid kayo, kailangan niyo bang i-post pag nagtitipid kayo, 'di ba? Hindi siya ka nais-nais, ano? Pagka maging practical ka sa pag-i-spend mo. Hindi siya kaaya-aya sa iba, so hindi naman sila nabi-flex. But yung katotohanan is, wealth building doon dapat yung patungo yung ating pamamaraan ng pagbi-build up ng wealth, no? So, in keeping in silence is a key, ano? It's a key. It is a strategy na dapat natin pina-practice if you want to have a stable savings and investments. So hindi natin dapat piniplex, ano. Siguro sinishare natin sa closest ng ating so siguro sa ating asawa, sa ating mga partners, or sa trusted friend na will not judge us kung ano man yung mga decision making natin. So hindi natin siya kailangang i-broadcast sa social media. So we move quietly and plan strategically. Ano bang ibig sabihin nito? Huwag nating ilahad, no? Ilahad lahat ng mga financial goals natin, even our investments, and then hayaan natin yung resulta will speak for themselves. Ito yung ating dapat na pinapahalagahan, ano. So hindi natin kailangang ibigay in figures yung ating mga pinag-iipunan, yung ating mga investments, ano, because these things will only attract attention. Yung attention na yan, it's minsan hindi lang attention na maganda, but inggit, pagkasuya, ano ba bang mga term. Minsan kasi people are not used to these things, na nakikita sa atin o sa iyo, na pag umaasenso tayo, hindi lahat ay masaya. Ito yung katotohanan. If you're getting better, hindi lahat ay natutuwa, no? Ito yung katotohanan na I don't know kung napapansin niyo kahit sa sarili niyo, no? Let's say yung kaibigan niyo umaangat sa buhay, gumaganda ang kanyang pamumuhay. Do you feel good para sa kanya? If you feel good, then congratulations, you have a better perspective. But if you feel bad, you have to work out on yourself, ano? You have to work out on ourselves kung ganun ang ating pakiramdam. Kasi I don't know, human nature siguro ganun ang nagiging kwan. Sometimes this is just normal, ano? Sometimes kasi ang explanation ng ibang psychologist, ba't ganun? Ba't yung mayroong mga crab mentalities? Ba't mayroong mga taong parang ihilain ka para bumaba ulit on their level. Ang explanation, ang good way in explaining this is, sabi nila is, sometimes kasi, hindi naman nila intention yung ganun, na hilain kayo pababa. But minsan yung normal reaction lang ng tao. Kasi they want to keep you, they want to keep you on their company, no? Kung sa mga magkakaibigan, o kung sa magkapamilya, gusto nila, andyan ka lang sa tabi nila. So, because they feel comfortable ka, andyan ka. So yung ganung pakiramdam,
na hindi naman minsan bad intention yung hilain kanila, but minsan yung human nature na gusto nila, they just want to keep you with them, ano, yun ang minsan nagiging what. But if you don't reveal yourself, no, if hindi natin pinapakita yung mga ating milestone, yung ating mga developments, ano, in terms sa financial, wala silang rason para hilain tayo, no? Yun ang yung iyan na lang natin yung mga results will speak for themselves. Yung sinasabi nga. Yan na lang natin. Then pagka ganoon naman, then they feel that they are safe, they're comfortable with your development. They will not be feel jealous. Ano, yun ang maganda. Isang napaka nagiging hadlang sa pag-asenso natin is yung lifestyle inflation. Very, very nakalungkot na katotohanan ito, ano? Kasi lalo-lalo na yung mga kababayan nating nag-OFWs, no? Dami post sa Facebook, ano? 20 years na sa abroad, wala pa ring ipon, matagal na nagbabarko, wala pa ring naipupundar, ano? Na inipupundar utang, ano? Utang at saka mga bisyo yung mga nakakuha. And then at the end of how many years, uuwi, walang ipon. Anong naiuwi? Sakit o sama ng loob. Yun ang kuha natin. Dapat dito dapat tayong mag-ingat, ano? Dapat pag umangat yung ating income, yung ating sweldo, so dapat hindi umangat yung ating expenses. It could be keep it steady or ilo-lower natin para we have room for savings and investments, ano? So ito dapat yung ating tandaan. Dapat pag tumataas yung sahod o yung income natin, dapat bumababa yung expenses natin. So ito yung gap between the income and the spending. Ito yung tutulong sa atin. Yung gap na yon, dito tayo kukuha ng isi-save natin, i-invest natin, yung paano natin palalaguin yung gap na yun. Kasi pag umiiksi yung gap na yun, baga yung income mo ganito, yung expenses mo ganito, minsan ang expenses mo ay ganito, ano wala nangyayari. So, yun, doon po pasok, yung nalulubog tayo sa utang. So, yung sinasabi ko parati, pag inutang natin, ginastos na natin yung pagtatrabuhan pa natin ng ilang taon. Yun naman ang concept ng utang eh. You spend something today that you will pay for how many years pa. So ito yung dapat nating pag-ingatan. Yung lifestyle inflation is very, very kumbaga ito yung magiging threat, no, sa ating financial freedom. So saan ba natin nakuha yung kuha natin? Because we keep on scrolling sa social media. Ito naman yung sad reality of social media. Kasi nakikita natin yung ibang mga kaibigan natin. Then we try to cope up, no? Ay takot tayo mapag-iwanan. Then sad to say is we fall in this trap, no? Yung lifestyle inflation. So discipline is a key, no? Ito yung dapat nating i-develop yung disiplina ng pag-i-spend, no? Isa sa spend less, no? Spend less, then huwag nating i-flex lahat ng mga milestone natin. Ito yung ating dapat na tandaan. So ihayaan natin yung ating pera mag-compound, no? Yung compounding effect of wealth building is baga hindi natin minsan napapapansin, pero pag na-appreciate natin ito, yung sinasabi natin, pagpa 10,000 pa lang naipon mo, you will not appreciate yung compounding effect of ng mga pera natin sa mga investments natin. Pero pag dumating na yan ng 100,000 or even 1 million, you will appreciate it. So yung paano marating yung 100,000, 1 million? So through discipline and through consistency is the key, and discipline is the key also. So ito yung dapat nating i-develop sa ating sarili, no? So huwag tayong magipagsabayan, no, sa mga
sa ibang mga kasamahan natin, mga ibang kaibigan natin. If we feel na yung circle natin will not help us in our wealth building, then dahan-dahan tayong lumayo sa kanila, no? Eh, kung yung mga kaibigan natin are bad influence sa pagdating sa spending, sa financial life, siguro it's about time to change your circle. Ito yung ating dapat na nare-realize, ano? So because our circle, no, sino yung sinabi nila, uh, the people that surrounds you will define you pagdating sa buhay pinansyal. So, investment in long term ang dapat na ating pinapasok, ano. So, sa panahon na gusto natin ng instant gratification, gusto natin na pag nag-business tayo o pag nag-invest tayo, nakikita kagad natin yung ROI, return on investments. Gusto kagad natin bumalik agad yung pinuhunan natin. Dito tayo na nasisira, ano, dito tayo nalulubog, ano, maraming nalulugi, maraming perang nawawala dahil sa mga rich quick scheme na pinapasok ng karamihan sa atin. So we should invest in a long term, no? Simply mga stocks na yan, yung mga dividend paying na investments, ano? Yung sinasabi ko parati sa mga uniform person, andiyan sa tabi-tabi natin yung mga savings in loan association that gives ample dividends, no? Napakaganda, napaka-convenient, no? Huwag nating ikuan yan. Huwag lang tayo sa puro loan, huwag lang tayo sa puro utang. Gamitin natin yan. It will help us, ano? Even sa retirement natin, it will help us, ano? Yung sinasabi natin, we should protect our privacy. So sa panahon na lahat na lang ngayon nilalandad natin, ano? Pati yung mga sama ng loob, pati yung mga nangyayari sa pamilya natin, ano, sa mga relationship natin, we keep on posting and flexing sa social media. The privacy is, tapos meron pa tayong ano to, data privacy, mga data privacy pa tayo. And yet tayo mismo ay binubuyang-yang natin sa social media yung ating buhay, no? So very 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 dangerous yung ganung pag-iisip, ano, lalo na yung mga buhay financial natin, good or bad, ano, good or bad, dapat di natin to piniplex sa social media, no. It's either nalulubog ko sa utang, dami mong utang, ipiplex mo sa Facebook, no. Marami kang investments, marami kang nabiling ganitong ganyan, na ipiplex mo sa Facebook. Lahat yan ay hindi, it will not protect your privacy. So dapat ito yung pangingatan natin, no. Kasi pag walang gaano nakikita yung ibang tao regarding sa atin, ano, they have nothing to wala silang paraan na para siraan tayo, no, o hilain tayo pababa kasi wala silang nakikita, ano. Siguro once in a while pwede naman tayo mag-post, no, kasi minsan pag hindi tayo nagpo-post nagtataka yung mga kaibigan natin, ano nangyari kay ganito ganyan, bakit hindi ko na nakikita dati, nagpo-post naman siya, mag-isip na sila ng hindi maganda. I mean, i-post something na could inspire them or could mga simpleng bagay, but regarding finances, you should keep it private, you know. So sana na meron kayong nakuha, ano, sa ating munting talakayan, ano, because wealth building is sometimes sad to say is a boring journey. Totoo yan. Wealth building is is not really glamorous, ano. Yung mga nagpe-flex ng nakabili ng bagong sasakyan, may pinasok na ganito, nakakabili ng malalaking bahay. And sometimes they're dangerous na minsan kasi dito pumapasok yung mga scam eh. Dito pumapasok yung mga they just want to attract sa attention because they use that, ano, strategy rin nila yon para pumasok sa mga investments, ano. Pero if you want to build true wealth, ano, hindi ito overnight, hindi ito ilang taon lang, sometimes it will take 10 years, 20 years or 30 years, ano. Basta consistent tayo, then
ma-achieve natin yung ating goals. Kasi ang ano nakukuha ng long term na na pamamaraan ng pagbi-build ng wealth, it will build our resilience, the values ng ating pagpapahalaga sa kayamanan at sa pag-accumulate ng kayamanan in an honest way. In an honest way naman natin nakukuha yung ating wealth, we will protect it, we will protect it, pahalagahan natin. Pero pag nakuha natin sa madalian, lalo na pagka nakuha natin sa hindi maganda, ang tendency ng tao is they will spend it right away. Ito yung psychologically, kasi ayaw nating, kasi hindi naman natin pinaghirapan, kapag pinahirapan natin, we will value it, as time goes by, habang binibuild up mo yung kayamanan na yon. So mag-iisipan mo pa rin yung how to spend it wisely, paano pa siya palalaguin. Then times goes by, dapat paano mo siya protektahan, so paano mo siya ipapasa sa next generation, na in a way yung next generation is pahahalagaan nila. Ito yung ating ito yung bagay na will happen, in the background. Hindi naman natin ito pinapakita sa social media, so paano natin to yung sinasabi nilang yung mga estate natin na may iwan, paano natin to ipapamana sa mga next generation in such a way na puprotektahan rin nila at pahalagahan nila in a way na next generation din nila ay ma-enjoy din nila at hindi sila babalik doon sa kahirapan na kung tayo man ay naranasan natin. So sana po ay may nakuha tayo na lessons sa ating konting sharing, that we should build wealth in silence. Ingatan natin, we should protect our privacy, lalo na sa ating buhay pagkapirahan. We should always protect it. Just keep it on ourselves. Huwag tayong magpadala sa mga hype ng social media, and then we will reap the true wealth. True wealth, parating ng panahon na may enjoy natin, may enjoy natin. Then it will be a reward, na hindi natin kailangan ng maraming likes, ng maraming followers, because true wealth is hindi naman natin kailangan yung validation ng ibang tao. So maraming pong salamat, at sana po muli tuloy-tuloy natin panalangin yung ating mga kababayan sa Davao at saka sa Cebu, yung mga tinamaan ng lindol. Tuloy natin panalangin yung mga responders, yung mga tumutulong, na sana tuloy-tuloy silang maglingkod at paratilihin silang ligtas sa lahat ng pagkakataon. So God bless us all, and marami pong salamat.